Sa Japan, mga workhorse talaga nila 'to. Dito sa Pilipinas, buti na lang meron din tayo. Nakikinabang din sa technology, yung efficiency, yung functionality nito. This is a DA16T. Pag-usapan natin yung itong Every Carry. I've been using it for a week now, almost every day. Daily errands ko, minsan may kinakarga, minsan din just for, uwi ka ng bahay o kaya papasok. As simple as that activity. Um, Pag-usapan natin yun. But before that, usapan natin ano yung mga features o ano yung mga gandang o yung mga nandito sa DA16T, no? This particular model is a straight matic 4x4. Okay? May option siya to 4x4, may option siya sa 4x2. Okay? Usually, pag city drive, it's a 4x2 action lang yan. Di mo naman kailangan ng wala ka naman masyadong mabigat na dala sa likod. Even if there is, siguro, kaya naman ng 4x2. But again, this has 4x4 function. Kapag minsan kasi nagamit ko siya, kapag minsan lalo na nung maulan, um, yung wala akong sakay sa likod, siyempre ang tendency niyan magaan yung likod mo. Usually pagka paakyat ka o kaya re-reverse ka, nag-skid yung gulong sa likod. But pagka wala ka ng 4x4 function, pwede mong gawin doon, of course, lagyan mo ng mabigat sa likod or kaya someone to, sit there para medyo mas mabigat lang ang likod. Or pwede ring ibuwelo mo ng maganon, kaya lang siyempre medyo mas delikado yung ganyan. So, the best talaga, pinakamabilis is you have the 4x4 function. But again, pag wala naman, you may still be able to go. Kaya lang yan, may mga options ka gano'n na medyo mas matagal. Um, May mga variants din to, of course, ng manual transmission. May mga variants din to na AGS. So, Tiptronic yung shifting niya. May function ka for manual, gano'n. So, they always come with 4x4 or 4x2 function. At lagi may option yan. You can turn off the 4x4, 4x2 ka lang. So you always have that options. Tapos, yung iba naman, they come with all powers, windows. This one is manual. Eventually, siguro, i-convert namin to into power windows. But, so as you know, madali lang naman buksan. Of course, if you're used to this kind of things like the manual windows, wala naman masyadong hirap dyan. It's just for more convenience or more convenient ride. Pwede kang, mag-expressway ka, pwede naman eh. Magbabayad ka or what. So, nasa drive-thru ka, better pa rin talaga naka-power windows. And again, eventually, we will convert this to power windows. It's just for now, hindi pa. So, yung variant din na to, mahina lang yung audio niya, ay yung speaker niya. So, we upgraded it na. Para medyo pag nagra-ride ka naman, medyo, medyo chill and vibe ka, ang ganda. There. So, meron tong variant before, which is a DA63T. Yung DA63T, it's been used here in the Philippines for decades now. Matibay. Wala naman tayong masasabi doon. Kasi nga, tested through time na yan, malakas ang hatak because it's a K6A engine. And even before the K6A, meron pa ng mga F6A engine, yung mga lumang versions. Talagang always reliable. Ngayon, meron pa, if you're residing here in Cavite,
You would see yung mga multi-cabs, yan. Ang pace niyan usually mga drop side din na ganito, mini trucks na ganito. In other parts of the world, sa America, they have the 25-year ban. What they can endure for now is I think yung mga F6A versions ng makina, wala pa nga rin yata sila dun sa K6A version. But I tell you, reliable. It's just, itong RO6A engine na nandito na sa DA16T natin, I could say talagang more efficient. I cannot say more powerful, but it's more efficient, and yung mga features niya is ano na, katulad yan, mga naka-electronic throttle body na, unlike the K6A na cable type pa. Yan, mga ganong features, which is more latest features na yan. Which you can find sa ano, sa mga cars na bago rin ngayon, no? This is still purposely for business purposes, errands, farming. Ang main difference nito sa body type is, first, this is a mid-engine unit na. So ang makina nito nandun na sa likod is on the bed na, nasa ilalim na nung bed. Unlike the DA63T, nasa ilalim ng upuan. Well, the tendency of course is medyo mas mainit yan, and you would feel the vibration here talaga dun sa ilalim. Kasi I had one before, dun sa business, sa water station business namin. So, reliable, matipid, yan lang. May mga downside of course, nasa doon ang engine. Pero what I like about that, yung 'pag gusto mo siyang set-upan mas maganda. I think when it comes to the look, I prefer the DA63T. Pero when it comes to the functionality, DA16T, which I will discuss later on. Ano pa ba? Yun, yung sa mid-engine, yung sa DA63T, nandun sa ilalim ng engine natin. Of course, the engine itself, K6A pa yung dati. This one is an RO6A engine na, more efficient na. Been using it for a week. Alam mo, city driving, I get around 15. That's impressive. Kasi, of course, wala akong masyadong dala. Hindi naman ako kasi for the purpose of carrying things, no? Mostly talaga pang daily commute mo lang. 15. Kasama na yung traffic, kasama na yung stop and go sa mga ginagawa ko. Still impressive. So kung pandi-daily mo, talagang wala ka naman masyadong kasama. You have options for motorcycle. Tapos you also have this, di ba? Kasi ito, may bubong. Pag motorcycle, of course, mababasa ka. And you will still get impressive, 15 kilometers per liter. Don't have the data yet. Pagka dun sa long ride, I think mas magiging mas matipid siya. Pag stop and go, to give you reference, yung mga usual cars yan, mga Honda City, mga 10 lang yan. 11, ganyan. Pagka mga Mirage, ganyan lang din. Wigo is almost the same. Mas mataas lang din siguro ng konti or ganyan. So, kasi mas maliit siya. So, 15 is impressive. Kung may dala kang mga gamit, mga mabigat, medyo mababawasan pa siguro yun ng konti. But still, kung halimbawa mag-13 man siya, and for the business, and for that, errands, still, very impressive yan. Kung halimbawa ang work mo sa Manila siguro from Cavite to Manila or mga ganyan 20 kilometers to 30, gusto mo lang maiba and gusto mo ng straightforward car. Pwede, pwede, oo. Ayaw mo ng maging kamukha ng iba na always sedan, you always want room for
you know, customization. Yeah. This one, forgot to mention, we lifted this 4 inches. Uh, Yan, para kasi I'm planning to change the tires into the bigger ones. Ngayon ang nakalagay pa rito yung stock tires niya, which is a 12-incher. I'm planning to give this a 13s. Tapos more on all-terrain perhaps, or kung makakita tayo ng tires na medyo mas malaki na offset na ganyan. Tapos, more on the truck-like look talaga siya. This one, may AC 'to. We're using the AC function niya, binuhay namin at malamig naman siya. Dito lang 'pag naka-DA16T ka, yung mga parts, maraming parts dito may mga mga metal lang. Of course, we painted this orange, pero may tendency yan na 'pag mainit na mainit, medyo 'pag it's hot to touch din, 'no? There will be solutions to that, but hindi pa ngayon siguro, bearable pa naman, bearable naman siya. Pero kung gusto mo talagang medyo comfortable, i i babalutan natin 'to, ganyan. But for me, it's okay. Okay lang naman, kaya naman, kaya. Pa ba? Yan, the second main, difference niya, aside from the engine, yung gulong, which I mentioned. Yung gulong ng DA16-3 medyo forward siya, nasa harap siya. Ang ganda yon kapagka medyo may mga bato na kailangan kang akyatan, may mga kalsada na medyo mas matatarik, ang ganda nun kasi hindi sasayad yung sa harap mo. At mas maporma din kasi alam mo siyempre 'pag nakamalaki ka na gulong, lagyan mo siya ng sa harap, kitang-kita yung gulong, ang ganda tignan, 'di ba, ano? Pero alam niyo itong DA16-3, 16T, I start to appreciate more kung nung nagagamit ko siya. Iniisip ko dati bakit ba ganito yung design, parang yung mga van talaga ano, na gano'n medyo pushback ang gulong nila. Yung turning radius nito very impressive, ang dali, kasi nga nasa gitna siya, yung bago ka mag-turn, kahit yung mga maliliit na kalsada, kayang-kaya mong pasukin, walang problema sa turning radius. I'll show you one. Mo, sandali. Tingnan mo, nasaan tayo? The middle agad. So, isang lane lang. Pero impressive yan. First na ginawa natin dito, bed liner. Kasi ito yung magdadala ng lahat ng function. Itong bed na ito, itong flat bed na ito. Siyempre, pinili natin yung pinakamatibay. Yung mga ginawa tayong modification dito, ito, nilagyan natin siya ng Jimny headlights. Yan, ng grill din. And then, we lay it with Raptor paint para mas scratch proof siya, mas matibay. Without sacrificing yung, of course, yung weight din. Pero maganda, 'di ba? Ito yung modification na ginawa natin dito. Tinanggal natin yung stock side mirror niya. Yung stock na side mirror niya, pinalitan natin ng parang ganito. Parang sa mga truck talaga. Ayan, tignan niyo. Purpose nito, hindi lang siyempre para mas mukhang una na rin 'yun, siyempre mas para maganda yung itsura niya, mukha talaga siyang pang-off-road, mukha siyang mini truck talaga, ayan. Kasi yung stock nito medyo maliit, hindi mo kita yung buo. Ito, kita mo hanggang dun sa likod niya, 'yan. Tsaka 'yan, mas matibay siya, very sturdy at binalutan din natin 'to ng Raptor paint. Kaya 'yan, ito nilagyan natin siya ng roof rack dito, attached siya dun sa ating roll bar. Yung roll bar na 'to
Ah, I think this is a 2.5 inches na roll bar 'yan. Very sturdy din nung nilagay natin. It's made of stainless steel. Hindi naman namin talaga 'to gagamitin pang delivery cargo 'no. Hindi naman din siya pang yung mga iba bumibili nito for business, for water station, for construction materials, and for farm. Kasi yun talaga yung design niya para sa Japan. But this one, of course, for personal use lang and sa shop din, mga, errands-errands. Kasi yung bed nito yung pinaka gagamitin natin. But since medyo magiging for daily use 'to, dapat maayos yung itsura niya, and if you're planning to use it daily, puwede. Kasi kayang-kaya. Pakita ko sa inyo yung mga ginawa natin dito. 'Yan, ito yung mga nilagyan natin ng carpet. 'Yan, sa improvised carpet. Tapos 'yan may mga matting din, and that's the most important thing dito, yung insulation, yung nilagay natin. Ayan. Yung unit naman nilalagyan natin. Pero ito alam niyo medyo marami 'tong clanking sound na even yung sa kahit na stock unit meron din talaga. Para mabawasan yung mga yun, we have to put some rubbers, deadening, and para hindi yung mga init na mababawasan natin, we have to insulate this very well. Yeah. Yung iba stock lang yan. Yan meron talaga yan.